Alam mo, late ka na nagising. Po? Ay, hindi ka dapat gumigising ng ganitong oras. Dapat mas maaga pa. Lalo na't magluluto ka pa ng pagkain ninyo. Kaya lahat ng luto mo, yung madalian lang. Paano na lang yan kung nakatikim ng masarap na luto ang asawa mo? Aba, baka bigla ka niyang ipagpalit. Baka yung pang pakasalan niya. Alam mo mga lalaki, gusto nila yung magagaling magluto. May trabaho din po ako at naiintindihan ng asawa ko kung anong sitwasyon namin. Pagod din po kasi ako sa trabaho. Hindi mo pwedeng idahilan yon. Kapag nagkaroon na kayo ng anak, dapat niyan kahit napagod ka, nagagawa mo pa rin silang asikasuhin. Hindi mo pwedeng sasabihing pagod ka ha? Dahil ang pagiging asawa at ina, kahit pagod, gigising ng maaga yan para lang maghanda ng masarap na pagkain para sa pamilya. Napag-usapan na po namin yan. Kapag nakalipat na kami dun sa bahay na niloan namin, tapos may anak na kami, kukuha po kami ng yaya o kaya po kasambahay para may tutulong sa akin. Hindi mo nagampanan ang pagiging ilaw ng tahanan yan. Paano pong hindi ko magagampanan? Hindi po ibig sabihin na kumuha kami ng yaya o kasambahay, hindi na po ako magiging mabuting ilaw ng tahanan. Ewan ko lang ha. Kasi nung panahon namin, kailangan ikaw mismong babae ang kikilos para sa pamilya ninyo. Kaso ayaw mo nga pala ng pinupuna ka. Iniisip mo na agad na kontrabida yung tao kahit na ang gusto lang naman niya ay bigyan ka ng payo. Pero ayun na nga, sa susunod, ayusin mo na lang ang pag-aasikaso sa asawa mo. Huwag kang tatamad-tamad. Kahit pa sabihin na pagod ka at may trabaho ka. Aba, obligasyon mo naman yun bilang asawa. Sa dilim ng gabi, makinig ka na. Mga istorya ni Lola, telang magsisimula na. Sadyang may mga matatanda na mahilig mamuna. Gaya na lamang ni Nanette, kung saan lahat na lang ng kilos ng mga tao sa paligid niya, lagi na lang siyang may nasasabi. Tunay din namang nakakainis ang ganong pag-uugali. Ano kaya ang nararapat na parusa sa palapuna na matanda? Dapat hindi ka ganyan magluto. Dapat hindi mo na ginigisa yung karne. Dapat yan, diretso mo na. Uunahin mo niyang iluto yung gulay. Tapos kapag nilagyan mo na ng tubig, tsaka mo palang ilalagay yung karne. Hindi ka naman marunong magluto ng pinakbet? Ganito po kasi yung luto sa amin. Pues ayoko lang ganyan. Hindi yan pwede dito sa bahay ko. Kung anong luto yung gusto ko, yun ang gagawin mo. Hindi naman po para sa inyo itong niluluto ko. Para po ito sa akin, tsaka po sa boyfriend ko. Ayoko kasing nakakakita ng kakaibang pamamaraan ng pagluluto. Tapos, bakit naman nakipag-live-in ka sa boyfriend mo? Hindi dapat ganyan. Dapat nagpapakasal muna kayo. Alam na ba yan ng mga magulang mo? Paano na lang kapag nabuntis ka niyan? Ilang taon ka na ba? 25 na po ako. Tsaka may balak na po kami magpakasal sa February po next year. Nagsama lang po muna kami. Tsaka alam naman po ng parents namin ito. Hindi dapat ganun. Kung noong panahon namin yan, nakakahiya ng babaeng nakikisama sa nobyo sa iisang bahay. Lalo na kung hindi pa sila kasal. Nung oras pa lang na sumama ka sa nobyo mo, yung tatay namin nun ipakakasal ka na kagad. Ay, tutukan talaga yan ng itak sa leeg. Ay, sa bagay, iba na nga palang kabataan ngayon. Ginagawa na lang nila kung anong gusto nila, kahit na nakakahiya. Tapos, 25 ka pa lang, may trabaho ka, o may trabaho rin yung nobyo mo. Kaso lang nga, hindi ka naman marunong sa bahay, hindi ka man lang marunong magluto, o paano naman kayo niyan? Tapos ano yan, yung magiging anak ninyo, titira sa ganitong bahay, mangungupahan lang kayo. May plano naman po kami, hindi naman po ganito lang. Ay sus, nung bata ako hindi ako ganyan. Hindi ko alam kung ganito lang ba tong matanda na to dahil matanda na siya o may kakaiba lang talaga sa kanya. Nangungupahan kami ng isang kwarto. Tapos iisa lang ang kusina maging ang banyo. Kasama namin sa bahay yung nanay ng may-ari ng bahay. Nasa kabilang kwarto naman siya.
Paupahan talaga ito. Pero ang sabi, umalis na raw yung isa na dapat kasama namin kaya dito na lang din tumuloy yung nanay nga ng may-ari ng bahay. Mga 1 linggo pa lang kami rito at kapitbahay namin ang may-ari. Maayos naman sana. Mura yung upa, mura din yung mga binabayaran na bills. Ang problema lang talaga, yung nanay ng may-ari ng bahay. Wala siyang ibang ginawa kundi punahin kung anong ginagawa ko. Para ba siyang lola ko na hindi ako pinatatahimik hanggat hindi ko sinusunod ang gusto niya. Araw-araw na ganun. Dahil iisa nga lang ang kusina namin, alam niya kung anong niluluto ko doon. Nakikita niya rin kung paano ako magluto at kung ano-ano pa. Pati na rin kung ano ang ipapabaon ko sa asawa ko. Minsan pa nga, nasa kusina kaming mag-asawa. Habang naghahanda ako ng babaunin namin, niyakap ako ng asawa ko. Tapos, nakita yon ni Manang Nanet. Ano ba naman yan? Ay, iba na talaga mga kabataan ngayon. Hindi na po kami kabataan. Kung sa amin yan noon, hindi pwede yung ganyan. Tsaka bakit palagi kayo magkasama? Hindi nyo ba kaya maghiwalay man lang kahit na saglit? Hindi yung wala kayong ibang ginawa kundi ang magdidikit sa isa't isa. Mag-asawa po kami. Hindi nga kayo kasal. Paano naman kayo naging mag-asawa? Tsaka hindi ka naman mahal niyang asawa mo. Aba kung mahal ka niyan, di sana pinakasalan ka na niya noon pa, hindi ba? Kaso hindi Inuna niya pang ibahay ka. O kapag nabuntis ka niyan, iiwan ka niyan. Isa pa, kahit na magkasintahan kayo, hindi naman pwede yung palagi na lang kayong magkasamang dalawa. Para bang hindi kayo mapaghiwalay. Hindi dapat ganon. Gusto ko na sana siyang patulan. Ang kaso, iniisip ko na matanda na kasi siya. Baka magmukha ring bastos ako kapag pinatulan ko siya. Pero minsan talaga lumalagpas na siya na parang kailangan lahat na lang sa buhay namin dapat niyang panghimasukan. Kaya ang kinausap ko na lang ay ang anak niya. Paano naman kasi, tulad nung nakaraan, bigla na lang niya akong tinuturuan. Alam ko naman sana yung gagawin ko Tapos bigla na lang niyang pinakikialaman yung ginagawa namin sa bahay. Tapos bigla siyang kumakatok sa kwarto namin. Naiistorbo din kasi yung pahinga namin. Pasensya ka na talaga ha. Nakausap ko naman na si Mama. Nasabi ko na sa kanya yung ganyan. Pinagsabihan ko na rin siya na hindi naman niya kako kayo kamag-anak. Nangungupahan kayo sa bahay at hindi tama yung panghihimasukan niya yung buhay niyo. Pasensya na kayo. Hindi ko pa kasi mailipat ng bahay si Mama Hindi rin siya pwede sa bahay at lagi silang nagtatalo ng asawa ko. Gusto ko kasi yung medyo malapit siya para ma-monitor ko rin. Matanda na kasi. Wala namang problema sa akin. Kasi nga, yung room lang naman ang nirent namin. Ang concern ko lang talaga doon, yung pagiging mapuna niya rin po. Yun na nga ang ayoko sa ugali ni Mama. Sige, mamaya kakausapin ko na lang din siya para naman alam niyang mali din yung ginagawa niya. Halata naman na napagsasabihan ang matanda dahil alam naman niya ang ginagawa niya. Narinig ko rin minsan na nag-usap ang mag-ina. Pinagsasabihan nga ni Joyce ang nanay niya. Pero dahil nga mas matanda, hindi nakikinig sa kanya. Lagi lang sinasabi na mas may alam daw siya sa buhay kaysa nga doon sa anak niya. Ilang linggo pa ang lumipas, nakita ako ni Manang Nanet na naglalaba. Katatapos ko lang magsampay noon. Bakit hindi mo man lang binanlawan ng maayos yung mga damit ninyo? Dapat yan kahit nga hanggang 5 banlaw sana. Baka mamaya niyan ang baho niyan. Maging amoy kulob na yan. Wala naman pong bulan Yun po kasi ang ginagawa ko. Tsaka nagtitipid po ako ng tubig. Kasi nga po tuwing madaling araw lang may tubig ngayon. Baka maubos po yung inimbak. Yan ang mahirap kapag nag-aasawa ng bata pa. Walang alam sa buhay. Walang naging gabay ng magulang. Lumayo ba naman kasi kayo sa mga magulang ninyo? O ayan ang napapala ng pag-aasawa na hindi pa nasa wastong edad. Ilang taon po kayo nung nagkaroon kayo ng asawa? 18 ako nung ikinasal ako. Kita nyo na po, mas bata nga po yan Ako po 25 na. Paano naman po masasabi na hindi pa ako nasa wastong edad? Tsaka, nung nasa bahay po ako,
Sanay po ako sa mga gawaing bahay. Ako pong laging naglilinis, naglalabat, nagluluto sa amin. Kaya po alam ko po kung ano po ang ginagawa ko. Oh, tingnan mo nga, ganyan mo pa ihanger yung mga pantalon. Hindi dapat ganyan. Saka andoon yung araw. Bakit hindi mo doon isampay yan? Para sana mabilis ding matuyo. Hindi po ako nagbibilad sa araw ng mga damit namin eh. May dryer naman po kami. Kasi po mabilis kumupas at lumuma ang damit kapag binibilad sa arawan. Tuyo naman na po ito. Hindi yan. Ako maglilipat yan mamaya kapag umalis ka. Please naman po Huwag niyo naman pong panghimasukan yung buhay namin. Huwag niyo pong laging pinupuna kung anong ginagawa namin kasi po hindi po tayo magkaano-ano. Kasi nga, inaalalayan lang kita. Wala ka pang alam sa buhay. Yung mga ginagawa mo, kaya napupuna ko dahil iba sa ginagawa ko. Magkaiba po tayo ng kinalakihang pamilya. Hindi po dahil iba ang pamamaraan ko, hindi na po tama ang ginagawa ko. Tsaka po, salamat na lang sa concern ninyo. Hihingi na lang po ako ng tulong kapag kailangan ko. Pero kung alam ko naman po ang gagawin ko, huwag niyo na po akong pakialaman. Huwag niyo lang po kaming punahin ng asawa ko para po maging tahimik tayong lahat. Akala ko naman na pakiusapan na siya nung sabihin ko yon, pero hindi siya tumitigil. Mula umaga hanggang gabi kung ano-anong nakikita niya. Kahit maliliit na bagay na hindi naman na dapat pagtuunan pa ng pansin, napapansin niya pa rin. Kaya naguguluhan na ako kung lilipat kami ng uupahan. Kaso naman, nakapagbigay na kami ng pang-anim na buwan. Para bang ang tagal pa nang hihintayin ko bago kami makalayo sa palapunang matanda. Isang araw, wala akong pasok noon sa trabaho. Nagwawalis ako ng bahay habang si Manang Nanette nakaupo sa sofa. Mali ang pagwawalis mo. Doon mo iikot, wag dito. O tapos ayun, hindi mo nawalisan doon, ayun o. Hindi kasi ganyan ang paghawak ng walis. Oh, ganito yan ha. Tignan mo ko para matuto ka naman. Pati ba naman paghawak ng walis mo hindi mo pa kaya? Talaga bang sigurado ka na mag-aasawa ka na? Aba, baka kapag maglilinis ka na ng magiging bahay ninyo, maging marumi pa rin. Dahil hindi mo makita kung ano yung dapat mong linisin. Alam ko po kung anong ginagawa ko. Hindi mo alam. Huwag niyo lang po akong pansinin. Huwag niyo lang pong punahin kung anong ginagawa ko. Medyo naiinis na ako nung mga panahon na yon. Dahil ayaw ko talaga sa lahat yung pupunahin ako kahit na tama naman ang ginagawa ko. Yun bang ipapamukha sa akin na hindi ko alam yung bagay na matagal ko naman nang ginagawa? Bata pa lang ako, naglilinis na ako sa bahay. Nagtrabaho rin ako noon bilang isang kasambahay. Kaya imposible na paghawak lang ng walis ay hindi ko pa alam. Mainit din ang ulo ko noon, kaya parang handa kong mapatulan ang matanda. Mabuti na lang, dumating ang anak niya. Ma, ano na naman po ba to? Di ba nag-usap na tayo? Na huwag niyong punahin yung ginagawa nila? Nagre-rent lang po sila dito. Hindi niyo sila anak. Hindi niyo po apo. Hindi po natin sila kamag-anak. Aba, ano bang ginagawa ko? Masama na bang punahin yung mga maling ginagawa ng isang tao? Paano ba naman siya matututo niyan kung hindi siya tuturuan? Sinabi ko na po kasi sa inyo na alam ko po kung anong ginagawa ko. Kitang-kita ko nga na hindi ka marunong magwalis kasi. May mga kalat pang naiiwan doon. May mga buhangin na hindi mo nawawalis. Hindi naman kita papansinin kung hindi nga yon ang nakikita ko. O bakit? Sumasama bang loob mo kung sakali man na yung lola mo tuturuan ka? May lola po ako, pero hindi po sa ganyan mamuna sa akin. Basta po, Ma. Huwag niyo na lang po silang pakialaman. Huwag niyo na pong punahin. Kahit ako, wala naman po ako nakikitang mali sa pamamaraan niya ng pagwawalis. Wala. Baka naman nagbubulag-bulagan ka lang. Ayan may mga kalat pa talaga. Paano pong hindi magkakaroon ng kalat yan? Hinangin na po dahil yung electric fan bigla niyo naman pong binuksan. Tapos kanina ang sabi ko pakipatay muna saglit dahil nga po magwawalis ako. Ang bagal mo naman din kasi magwalis. Hindi naman ganun magtrabaho ng mabilisan. Hindi naman po madalian ang paglilinis ng bahay. Hindi ka nga kasi maalam sa mga ganyan. Pasensya ka na talaga, Jamaica. Aba,
Bakit ka naman humihingi ng pasensya sa kanya? Dahil po sa asal nyo. Kaya siguro yan sila umalis doon sa bahay nila dahil ayaw nilang napupuna. Buti alam niyo po. Nakita mo na. Yun na nga po, ma. Tapos pagdating dito, pupunahin nyo pa sila. Nangungupahan nga lang po sila. Dapat po kahit na nasa iisang bahay kayo, wala kayong pakialamanan. Mabuti nga po siya marunong pang maglinis ng bahay eh. Yung dati pong nagre-rent dito, parehas na dugyot. Hayaan nyo na lang po sila. Ay, hindi uubra sa akin ang mga salitang hayaan na yan. Kung kailangan namang punahin ng isang tao, aba, dapat lang punahin. Umalis man sila sa kanila, hindi pa rin sila makaliligtas sa isang matanda. Alam mo naman ang ugali ko. Kung gusto nila, pwede na ba sila umalis na rito? Maghanap sila lang pwede nilang upahan. Paano naman po sila aalis? Bayad na po yung upa nila. Kaya nga po nakikisuyo na ako sa'yo. Huwag mo nga akong pagsasalitaan ng ganyan. Ako, Joyce, hindi na ako natutuwa dyan ha, sa mga lumalabas sa bibig mo. Hindi ko gusto yung pamamaraan mo kung paano mo ako kausapin. Silang mag-ina na ang nagtalo. Kung ano-ano na rin ang pinagsasabi ni Manang Nanette sa kanyang anak na para bang nagkalabasan na sila ng sama ng loob. Medyo nakonsensya ako sa naging awayan ng dalawa dahil nga sa akin yon nagsimula. Pero hindi naman din talaga tama ang ginawa ni Manang Nanette. Tapos yung anak naman niya, ayun, sinagot-sagot din siya. Medyo naawa lang din talaga ako, pero minsan kailangan talagang pagsabihan ang matatanda. Lumipas pa ang ilan pang mga linggo, walang nangyayaring pagbabago. Ganun pa rin talaga ang pag-uugali ni Manang Nanette. Pinupuna pa rin niya talaga lahat ng ginagawa ko. Isang beses pa, hapon, kauuwi ko lang galing trabaho. Sakto noon na magpapalit ako ng sapin ng higaan namin. Hindi ko pala naisara ang pinto. Nagulat na lang ako nung nagsalita si Manang Nanette. Ganyan ka ba maglagay ng sapin? Hindi dapat ganyan. Tingnan mo may sobra sa ilalim. O tapos yung punda ninyo, bakit ganyan? Dapat yung may mga drawing o kaya design. Pangdamit lang yung ganyan. Bakit po bigla-bigla na lang kayo sumisilip sa kwarto ng iba? Ganyan po ba talaga kayo? Aba, o ako naman ngayon ang pinupuna mo. Dahil po dapat lang kayong punahin. Siguro naman po alam ninyong hindi tamang pumasok sa kwarto ng iba. Sa bukas yung pinto mo. Tsaka nakita kong mali yung pagpapalit mo ng punda. Pagod po ako. Parang awa niyo na po. Huwag po ngayon. Masama pong pakiramdam ko. Pagpapalit lang po ito ng sapin ng higaan namin. Dahil maglalaba po ako sa susunod, huwag niyo na pong pakialaman kung anong tama at mali. Hindi naman po ito hotel na dapat perfect ang pagkakalagay ng sapin. Yan ang problema sa inyo. Hindi kayo nakikinig kapag pinupuna kayo. O tapos ang iisipin ninyo niyan, masama na naman ako. Sige na po, magpapahinga na ako. Isasarado ko na po itong pinto. Pinaalis ko na siya kahit na ayaw niya. Ang dami ko nang iniisip, dumadagdag pa talaga ang matanda na yon. Pati ba naman kung paano ko palitan ng sapin ng higaan namin, mapupuna niya pa. Samantalang sa buong buhay ko, ngayon lang ako napuna sa pagpapalit ng punda at sapin. Hindi ko naman alam na problema pa pala sa kanya yon. Dahil nung umuwi ang asawa ko, sinabi niya pa yon. Mabuti na lang mas mahaba ang pasensya ng asawa ko kaysa sa akin. Hinayaan na lang niya ang matanda. Kinabukasan, maaga akong nagising para nga magluto ng almusal at maghanda na rin ang babaunin namin. Hindi ko inasahan na ang agang magigising ni Manang Nanette. Alam mo, late ka na nagising. Po? Di ka dapat gumigising ng ganitong oras. Dapat mas maaga pa. Lalo na't magluluto ka pa ng pagkain ninyo. Kaya lahat ng luto mo yung madalian lang. Paano na lang yan kung nakatikim ng masarap na luto ang asawa mo? Aba, baka bigla ka niyang ipagpalit. Baka yun pang pakasalan niya. Alam mong mga lalaki, gusto nila niyan yung magagaling magluto. May trabaho din po ako at naiintindihan ng asawa ko kung anong sitwasyon namin. Pagod din po ako sa trabaho ko. Di mo pwede idahilan yon. Kapag nagkaroon na kayo ng anak, dapat yan kahit na pagod ka,
nagagawa mo pa rin silang asikasuhin. Hindi mo po pwedeng sabihin na pagod ka dahil ang pagiging asawa at ina, kahit pagod, gigising yan ng maaga para lang maghanda ng masarap na pagkain para sa pamilya. Napag-usapan na po namin yan. Kapag nakalipat na kami dun sa bahay na niloan namin, tapos may anak na kami, kukuha po kami ng yaya o kaya kasambahay para may tutulong sa akin. Di hindi mo nagampanan ang pagiging ilaw ng tahanan yan. Paano pong hindi ko magagampanan? Hindi po ibig sabihin na kumuha kami ng yaya o kasambahay, hindi na po ako magiging mabuting ilaw ng tahanan. Ewan ko lang ha. Kasi noong panahon namin, kailangan ikaw mismong babae ang kikilos para sa pamilya ninyo. Kaso ayaw mo nga pala lang pinupuna ka. Iniisip mo na agad na kontrabida yung tao kahit na gusto lang naman niya ibigyan ka ng payo. Pero ayun na nga, sa susunod, ayusin mo na lang ang pag-aasikaso sa asawa mo. Huwag ka tatamad-tamad. Kahit pa sabihin na pagod ka at may trabaho ka, obligasyon mo naman yon bilang asawa. Huwag niyo lang pong punahin pati yung pagising ko sa umaga. Kung yung asawa ko nga po, hindi po ako pinagsasabihan eh. Malabag, hindi naman nagsasalita ang mga lalaki. Sa bagay, hindi mo pa nga naman asawa yon. Kaya siguro hindi ka pa niya pinakakasalan. Dahil hindi pa rin naman siya sigurado sa'yo. Mawalang galang na po ha. Maaga pa po. Kung wala po kayong magawa, wag niyo naman pong sirain ang araw ko. Hindi ko na nga po pinapansin yung mga pinaggagawa ninyo eh. Wag niyo naman pong isagad na parang gusto niyong sundin ko na lang lahat ng payo ninyo. Kung sa akin lang naman, di ba? Malamang gusto mo na mag-asawa bilang akong mas nakatatanda at marami nang napagdaanan sa buhay. Malamang magsasabi ako kung may napapansin ako hindi tamang ginagawa ng mga kabataan. Nasa inyo na lang yan kung mamasamain ninyo. Hindi ko na siya pinansin. Akala ko titigil na siya magsalita hanggang sa nagluluto na ako. Ang dami pa rin niyang sinasabi. Ano ba yan? Ang mamantika naman yan. Nagpiprito po ako, malamang po may mantika. O tapos bakit ganyan ka maghiwa ng manok? Hindi dapat ganyan. Tapos yung baunan ninyo, dapat bumibili kayo nung yung parang nakahiwalay ang ulam, hindi yung ganyan. Tapos iisa lang yung baunan ninyo. Paano naman yan kapag hindi kayo sabay kakain? Magkahiwalay po ang baunan namin. Inuuna ko lang po itong sa asawa ko. Wag ganyan. Huwag niyo na nga po akong punahin. Ano ba naman yan? Parang habang lumilipas ang mga araw, tagal na tagal ako na matapos na ang kontrata namin dito sa bahay na nirerentahan namin. Parang ito na yata ang pinakamatagal na 6 na buwan ng buhay ko. Paano? Para bang araw-araw akong pinarurusahan na nakakasama ko si Manang Nanet sa iisang bahay. Minsan pa, isang araw na wala siya. Doon lang kahit na paano umaliwalas ang bahay namin. Saan nagpuntang mama mo, ate? Andun sa sa bahay ng kapatid niya, yung bunso nila. Namasyal lang pero mamayang gabi yun, uuwi na rin yun. Ayaw niya bang doon muna siya? Magtagal muna siya doon. Tapos stay lang muna siya kahit na magtagal siya. Parang ang gaan ng buhay mo na wala dito si mama, no? Kaya nga naghahanap na lang ako ng pwedeng ma-rent na bahay para at least kayo lang yung nandito. Kapag ganun, walang pakialamanan. Basta parehas lang marunong maglinis ng banyo at kusina kapag tapos ng gamitin. Saan naman titira yung mama mo niyan? Doon na lang muna sa bahay. Akala ko ba hindi sila magkasundo ng asawa mo? Sasampa na kasi ng barko yung asawa ko next week, kaya okay na siya sa bahay. Ang kalaban na lang niya doon ako, saka yung mga anak ko. Pero yung mga anak ko naman, may pasok na yun sa school May isa kaming bahay. Doon muna sila. Mas malapit kasi yun sa school nila Paupahan din yun dati, kaso binigay ko na sa mga bata. Dahil imbis naman na mag-rent pa sila sa iba, di ba? Dagdag pa yung gastos. Ay, ganun? So, parang paupahan talaga yung negosyo nyo? Oo, meron din kaming Airbnb sa Baguio, Tagaytay, tapos sa Batangas. Noon pa kasi nagsisimula pa lang yung asawa ko sa pagsampa sa barko, ang plano namin yung paupahan na talaga. Para hindi lang siya yung nagtatrabaho sa amin, para naman kumikita rin ako. Kasi may mga anak nga kami na nag-aaral. Ang ganda nun
Alam mo ba, na ganyan din ang plano namin. Pero sa ngayon, kukuha muna kami ng bahay. Oo, maganda yun. Maganda yung kitaan sa ganito. Minsan lang may lugi ka, lalo na kapag ang daming babaguhin sa bahay kapag umalis na yung dating nagre-rent. Minsan kasi may mga tao na walang pakundangan sa bahay dahil alam nila na hindi naman sa kanila yun. Buti hindi ka pinuna ng mama mo, no? Kasi ang laki ng ilalabas mong pera para dito. Anong hindi? Nagpaplano pa lang kami ng asawa ko, ang dami na niyang sinasabi. Nung pinagawa ko na nga tong bahay, ang dami niyang pinuna. Yung kwarto, yung sukat ng bahay, yung style, lahat. Nagtalo pa nga kami Muntikan pa nga tong hindi matuloy. Bakit kaya may mga tao na mapuna, ano? Si mama kasi gusto nun na lagi siyang sinusunod. Alam mo naman yung mga matatanda. Sana kapag tumanda ako wag maging kakaiba ang ugali ko. Kapag matatanda na kasi, iniisip nila na alam na nila lahat ng nangyayari, na para bang napagdaanan na nila lahat ng aspeto ng buhay. Minsan, maganda naman makinig sa payo ng matatanda, pero kasi minsan, alam mo yun, gusto niyang gawin mo yung ginagawa rin nila. Parang same pattern lang, ganun. Hindi naman pwede yun. Buti okay lang sa'yo na pag-usapan yung mama mo na ganito, no? Sabi ko nga sa'yo, hindi lang naman ikaw ang nagrereklamo sa kanya na lagi siyang mapuna. Pati nga mismong pamilya niya. Pati mga kapatid ko, mga anak ko, mga kamag-anak namin. Ilang beses ko na nga siyang napagsabihan Kaso laging masama yung tingin niya sa mga sinasabi ko. Ayaw niyang tanggapin na totoo namang palapuna siya. Ang kulit ng mama mo, no? Okay naman sana siya kung babaguhin niya lang yung pagiging mapuna ng matanda. Habang nag-uusap nga kami, bigla namang dumating si Manang Nanet. Oh, ang aga mo namang umuwi. Akala ko ba mamaya ka pang gabi? Ay, nag-iinis na ako doon sa kanila. Umuwi na lang ako. Bakit? Ano ba nangyari? Paano? Pinuna ko lang naman yung anak ni Malu na tomboy. Ang babaero, tapos ayun nga tomboy. Kako kay Malu. Pagsabihan na yung anak niya at huwag niyang hayaan na maging tomboy. Tapos yung gupit kala mo lalaki talaga. Tapos yung damitan niya kala mo talaga lalaki. Pati ba naman yun, ma? Pupunahin mo pa? Wala naman yatang masamang ginagawa sa'yo yung anak nun. Ano naman kung tomboy siya? Hindi mo rin ako naiintindihan. Kasi pati yung kasarian na pinipili ng isang tao, issue rin sa'yo. Parehas lang kayo ng pinsan mo hindi ako maintindihan. Huwag mo na kasi punahin yung ganun. Kung sa magulang nga niya, walang problema kung anong kasarian pinipili ng anak nila. Tapos ikaw, bumisita ka lang naman doon para sa kapatid mo. O isa pa yun si Jocelyn. Yung bahay nila tambak ng mga Chinese na pampaswerte. Kako kailan pa ba siya nahilig sa mga ganon? Kung buhay pa ang mamang at papang, babasagin yun sa harapan niya. Pinuna ko ba naman nagalit din sa akin. Minsan lang akong dadalaw sa kanila Ang dami pang mali. Ang dami pang pwedeng mapansin. Wala namang maraming mapapansin, ma, kung hindi mo naman papansinin. Yun na nga Minsan ka na nga lang dumalaw sa kanila kung ano-ano pang pinaggagawa mo. Kung ano-ano pang pinupuna mo. Habang pinagsasabihan ni Ate Joyce ang mama niya, bigla ba namang umalis sa harapan namin si Manang Nanet. Dumiretso sa loob ng kwarto niya. Diba? Ganyan yan si mama kapag napagsasabihan siya. Gusto niya kasi siya lang yung palaging tama. Kaya kapag pinuna mo yung ugali niya, ayun, maiinis siya. Galit siya sa mapuna dahil yun siya. Oh, sige, aalis na muna ako. Pagpasensyahan mo na muna ang mama ko, ha? Hayaan mo, makakalipat naman na yan para mapahinga ka naman dito. Hindi ko masasabi kung mabilis ba o mabagal ang mga sumunod na araw. Basta ang alam ko lang, lumipat na ng bahay si Manang Nanet. Pero nasa iisang compound lang din kami. Madalas kaming nagkikita kapag nasa labas kami. Madalas kasing doon siya nakatambay. Siguro para mag-abang ng pupunahin niya. Minsan naman, naaabutan ko siyang nasa labas, pati mga tambay at kung sinong napapadaan, pinupuna niya. Minsan pa, nakita niya akong suot ang bago naming uniforme. Ay, bakit naman ganyan ang suot mo? Ang igsi ng palda mo? Ano na lang ang sasabihin ng asawa mo niyan? Baka ba may mabastos ka naman dyan sa labas? Nagpapapansin ka ba sa mga lalaki?
Uniform ko po ito sa trabaho. Ano bang trabaho mo? Magbenta ng aliw? Magpalit ka nga doon! Nagbibiro ho ba kayo? Pinagpapalit ninyo ako ng damit na para bang kayo yung boss ko? Sa ito nga yung bago naming uniform. Galing ito mismo sa boss namin. Tsaka, anong sobrang iksi? Kalahating dangkal lang itinaas ito sa tuhod. Ayun na nga, nakikita ang tuhod mo. Kaya mamababastos ka talaga niyan. Hindi ka dapat nagsusuot ng ganyan dahil ang mga babae, dapat mahahaba ang mga suot nila. Ay, nung panahon namin, bawal yung ganyan. Aba, makita lang ang tuhod namin, bubugbugin na kami ng tatay namin. Ayaw kasing nababastos kami. Anong panahon na ho ba ngayon? Huwag niyo pong sabihin na iniisip yung nasa panahon pa rin po ninyo tayo ngayon. Pasensya na po kayo ha. Sa pagkakaalam ko po, kahit noong panahon ninyo, kahit na balot ang mga tao, may nababastos pa rin. Dahil may mga bastos, hindi po sa suot ng babae. Dagdag na rin yung suot ng babae. Kasi kung hindi naman ka bastos-bastos ang suot, gaya niyang iyo, hindi naman nagpapantasya ang mga lalaki. Yun ang problema ngayon sa mga kababaihan eh. Wala silang ibang ginawa kundi ang magsuot ng hindi tamang damit. Pero umiiyak naman kapag nababastos. Kaya magpalit ka doon. Kahit pa uniforme niyo yan sa trabaho. Hindi na nga tayo nakatira sa iisang bahay eh. May paraan ka pa rin talaga para mapuna ako. Ewan ko sa'yo. Late na ako sa trabaho. Pinagtutuunan pa kita ng pansin. Umalis na ako kahit ilang beses niyang sinasabi sa akin na magpalit ako ng damit. Natatawa na lang din ako. Kasi ano bang akala niya? Kapag ba napagalitan ako dahil hindi ako nakapagsuot ng bago naming uniforme, tatanggapin yung dahilan ko na ayaw kasi ng matanda na magsuot ako ng maiksing palda. Akala ko yun na lang ulit ang pagpupunan niya sa akin. Hanggang sa umuwi ako na nag-book ako ng angkas dahil masama ang pakiramdam ko at hindi na ako makapagbiyahe sa jeep. 2 sakay pa kasi pauwi. Naabutan ko si Manang Nanet na nasa tindahan. Ay, mahabagin! Kung hindi ba naman makapal ang mukha mo? Ano na naman ginawa ko? Nagpahatid ka pa talaga sa lalaki mo. Ha? Anong lalaki? Ay ano, yung may motor. Anong pinagsasabi mo? Angkas rider yun. Alam mo, bilang babae, hindi ka dapat basta sumasakay sa motor ng iba. Lalo na kapag alam mo may kinakasama ka na. Dito ka pa nagpababa. Malamang yan makakarating niya sa asawa mo. Ewan ko na lang kung hindi kayo maghiwalay doon. Sa bagay, hindi pa naman kayo kasal. Saan po ba kayo galing? Sa panahon ng dinosaur? Hindi niyo po ba alam na may tinatawag na rider? Yung binubuk na motor o kaya kotse para lang makauwi ang mga tao o makapunta sa pupuntahan nila kung ayaw nilang mag-commute? Sus! Mga dahilan ng mga babae talaga Napo na lang yung pag-angkas mo sa ibang lalaki kahit na may kinakasama ka na Naiinis ka na. Ang dami mo pang paliwanag. Nakakapagod po ang buong araw ko sa trabaho. Sana naman po wag ninyong dagdagan. Utang na loob naman po. Kung pwede lang sana na wag kayong kausapin Ano po bang ginagawa niyo dyan sa labas? Nag-aabang po ba kayo ng tao na pwede ninyong punahin? Ng tao na pwede ninyong pagsabihan na akala niyo naman kailangan nila ng payo mula sa inyo? Kailangan talaga ng mga kabataan ngayon ng payo. Dahil mali-mali na yung ginagawa nila. Dapat lang na may gabay sila lang mas nakatatanda sa kanila. Yung iba kasi ngayon, lumaki nang walang lola. Kaya ang luwag sa buhay, hindi sila napagsasabihan. Pero, hindi lahat ng ginagawa at nagawa ng matatanda ay tama. Dahil yung bagong henerasyon ngayon, may iba na silang pamamaraan. May mga bagay ng tinatalikuran dahil hindi naman tama, pero nagmumukhang tama lang noong panahon ninyo. Ay, bakit ba nagsasayang na naman ako ng oras sa pakikipag-usap sa inyo? Ano ba naman yan? Pagod ako sa trabaho ko ngayon. Hindi ko na hinintay ang sasabihin niya dahil pumasok na agad ako sa bahay. May bago nga pala kaming kasama. Estudyante naman to ng kolehiyo pero bibihira lang din siyang nasa bahay. Minsan pa, siya naman ang nakita kong pinupuna ni Manang Nanet. Ay, huwag kang ganyan maglaba. Tsaka bakit yan ang gamit mong pantanggal ng mancha sa damit mo?
Gumamit ka ng baking soda, tapos kalamansi. Ibabad mo yun. Sinabi lang ng babae na ang tagal daw kapag yon ang gagamitin, saka epektibo naman yung nabili niya. Mabilis makatanggal ng mantsa. Pero si Manang Nanet, tinuturuan niya. Wala na lang nagawa yung bata. Napapakamot na lang siya sa ulo niya. Mukhang hindi siya makasagot dahil nga mas matanda sa kanya. Kaya nagsumbong na lang siya kay Joyce. Pero gaya nga nung sumbong ko, napagsabihan naman ang matanda pero wala namang pagkakataon na magbago ito. Hindi na nadadaan sa pagsasabi ng anak o pagsasabi ng kung sino. Dahil siya ang mas matanda, lagi niyang iniisip na mas tama siya. Lagi niya ring napupuna ang estudyante. Mula sa pananamit, kahit na uniforme nila yon, hanggang sa kanyang buhok. May kulay kasi ang buhok ng estudyante. Magkulay ka nga ng itim na buhok. Ano ba naman yan? Kulay pula talaga yung buhok mo? Ano ka, sisiw? Alam mo ba na ang mga tao na may kulay ang buhok? Mga baliw? Hala, grabe ka naman magsalita sa bata. Bakit naman baliw? Hindi ba gusto ng mga tao na may kulay ang buhok nila? Tsaka normal naman na yan sa panahon ngayon. Hindi lang naman siya gumagawa niyan. Mga miserable ang utak ng taong nagpapakulay ng buhok, Magpapariwara lang ang buhay ng bata na yan. Bakit ka ba sumasabat kasi? Yan ang sinasabi ko Siguro hindi ka naturuan ng mga magulang mo noon. Kung sa panahon namin yan, nung buhay pang mga lolo at lola ko, tapos sasabat ka ng hindi ka kinakausap, dudugo yung nguso mo. Sinasabi ko sa'yo. Kawawa naman kasi yung bata. Wala namang ginagawang masama sa'yo Kung punahin mo yung buhok niya, para namang ikaw yung magulang niya na nagpapaaral sa kanya. Oo, pinagsasabihan ko lang. Hindi naman siya pupunahin kung walang mapupuna sa kanya, di ba? Hinahanapan niyo lang po ng pupunahin sa kanya Iba po yung nagbibigay na maayos na payo sa naghahanap lang po ng mapupuna sa isang tao. Kasi kapag ganyan po, ibang usapan na po yun. Sus, baka gusto mo lang din magkulay ng buhok. Baka kayo po nung kabataan ninyo, gusto ninyo magkulay ng buhok. Kulay pink po ba? Green? Violet? Kaso hindi nyo magawa dahil nga bubugbugin kayo ng lolo at lola ninyo? Kaya ngayon na iba na ang pamamaraan ng mga magulang sa pagpapalaki sa mga anak nila. Na hindi na nila pinapasa yung trauma na bigay ng mga lolo at lola nila sa kanila. Naiinggit kayo. Kaya gusto ninyo, kung anong pinagdaanan nyo noon, yun din dapat ang pagdadaanan ng mga kabataan ngayon. Kasi kung wala namang problema sa mga magulang niya, dapat wala rin po kayong problema dun. Huwag mo nga akong pagsasalitaan ng ganyan. Hindi ka pa umaabot sa edad ko, kaya hindi mo alam kung anong nangyayari sa mga kabataan ngayon. Alam ko naman po na may mga nangyayari sa bagong henerasyon na hindi maayos at hindi maganda. Yun yung dapat na pinupuna, pero yung normal na bagay lang. Yung mga dapat napapalampas naman, huwag nyo na pong punahin. Kasi ilang tao na po bang nakaaway ninyo? Mismong pamilya nyo nakakaaway nyo, mga kapatid mo. Mga anak mo, apo, pamangkin, halos lahat ng tao rito. Meron pa nga nung nakaraan, pati pagbubuntis nung nakatira dyan sa kabilang compound, pinuna mo rin. Wala na po ba talaga kayong magawa sa buhay ninyo? Ayan, nakita mo na. Pinupuna mo rin ako. Anong ibig sabihin nito? Ayan po, gaya niyan. Yang ganyang pag-uugali, okay lang punahin. Kasi pwede nyo naman yung baguhin Kayo lang yung ayaw magbago. Dahil akala ninyo magbabago ang mundo para sa inyo. Ano po bang iniisip nyo? Mag-adjust ang mga tao para lang sa inyo? Kapag ayaw ninyo, bigla nyo lang gagawin kung anong gusto ninyo? Ang daldal mo! Bahala ka nga dyan! Kapag wala na siyang masabi, umaalis na lang siya bigla. Alam niya na sa sarili niyang wala na siyang ilalaban sa mga sinabi ko. Lumipas pa ang ilan pang mga linggo. Umalis na ang kasama namin sa bahay dahil hindi na nga niya matagalan si Manang Nanet. Naaapektuhan na ang pag-aaral niya. Kaya wala na ulit kaming ibang kasama sa bahay. Malapit na rin namang matapos ang 6 na buwan, kaya makakaalis na rin kami. Ilang buwan na lang din, maibibigay na sa amin ang bahay na niloan namin. Isang beses pa,
Wala kaming pasok sa trabaho noon, pero aalis ang asawa ko. Nagpaalam naman siya sa akin noon na magkikita-kita sila ng mga kaibigan niya. Sinasama niya ako pero ako yung may ayaw. Gusto ko kasi nasa bahay lang ako para makapagpahinga rin. Nung hinatid ko siya sa labas, nakita na naman kami ni Manang Nanette. Hindi ko na sana siya papansinin dahil nga alam kong magtatalo na naman kami. Wala na namang kwenta ang pag-uusapan naming dalawa. Saan naman pupunta yung asawa mong hilaw? Sa mga kaibigan niya. Pinapayagan mo siya? Bakit naman hindi? Hindi dapat ganon. Kailangan kapag aalis siya, lagi kang kasama. Kahit pa kaibigan niya lang yung kasama niya, dapat kahit nasaan siya, andoon ka. Lalo na kung hindi naman yun tungkol sa trabaho. Hindi mo dapat hinahayaan yung asawa mo na umaalis ng bahay ninyo, tapos ikaw maiiwan dito. O tapos, tingnan mo naman yung suot mong pambahay. Dapat yan kahit wala kang trabaho at nasa bahay ka lang, maayos kang titignan. Hindi yung ganyan na akala may pulubi kang hindi maintindihan. Pati ba naman yung personal space na binibigay namin sa isa't isa? Kailangan mo pang punahin? Hindi naman na yun madaling mapansin. Tsaka nung panahon nyo ba, hindi uso yung pagbibigay ng space sa asawa nyo? Aba malamang, kasi kung ako yan, hindi siya lalabas ng bahay hanggat hindi niya ako isasama sa kung saan man siya pupunta. Mamaya ay mambabae lang yan doon. Ikaw rin, hindi pa naman kayo kasal. May pagkakataon pa yan, nasusubukin niyang asawa mo. Baka bigla ka nalang iwan yan. Kayo po yun. Magkaiba naman po kasi tayo ng pamamaraan. Dahil hindi ko naman po pinagdududahan ng asawa ko. Dahil kung gusto niyang magloko, kahit nakasama niya ako magagawa niya yun. Isa pa, kailangan din namin na bigyan ng space ang isa't isa na hindi lang dapat sa amin iikot ang buhay ng isa't isa. May mga buhay din kami sa labas ng relasyon namin. Ay, hindi dapat ganon. Dapat paghigpitan mo ang asawa mo, ha? Huwag kang papayag na kung ano lang yung gusto niya, yun lang din ang gagawin mo. Hindi pwede yun. Dapat susunod ng lalaki sa gusto mo. Hindi pwede yung hihiling siyang makipagkita sa mga kaibigan niya, tapos ikaw, pagbibigyan mo naman siya. Hindi yun tama. Pagsasama po namin itong mag-asawa, huwag niyo na pong punahin. Iba-iba po ang pamamaraan ng mga tao sa paghawak ng relasyon nila. Kung sa inyo, ganun po sa sinasabi ninyo, iba naman po yung sa amin. Hindi po ibig sabihin na iba yung pamamaraan ninyo, tama po yun. At lalong hindi ibig sabihin na iba naman yung sa amin, mali na agad. Ilang bilyon po ang tao sa mundo. Akala niyo po ba, ganun sila mag-handle ng relationship sa pamamaraang ginagawa ninyo? Kapag napagsasabihan kayo mga kabataan, iba nang nagiging sagot niya, ano? Laging masama ang payo ng ibang tao. Hindi dapat ganyan. Dahil po wala kang ibang ginawa kundi ang punahin ang ginagawa ng iba. Habang yung gawain niyo po, hindi niyo naman mapuna-puna. Hindi po tama lahat ng ginagawa ninyo. Hindi po alam ng kinalakihan ninyo. At alam nyo, tama rin. Kaya wag niyo pong pagpilitan sa mga tao na gawin din yun. Dahil lang sa'yo ng nakasanayan ninyo. Nagbabago ho ang mundo. Nagbabago ang henerasyon. Nagbabago ang pananaw at ugali ng mga tao. Hindi tayo pwedeng magstay sa nakasanayan sa nakaraan dahil may mga nakasanayan sa nakaraan na hindi naman tama. Kaya binabago na sa kasalukuyan. Sana po, yon ang intindihin ninyo. Ngumiwi lang siya saka siya umalis sa harapan ko. Hindi ko napansin na nakikita pala kami ng anak niya. Dahil nung umalis na si Manang Nanette, saka naman dumating si Joyce. Alam mo ba, hindi ko na alam kung anong gagawin ko kay Mama. Nai-stress na ako. Nagre-reklamo na yung anak ko na kasama ko ngayon. Hindi na siya makapagpahinga ng maayos sa bahay. Gusto ko sanang ibigay na kay Mama yung isang bahay kaso lang, hindi siya pwede doon. Baka mamaya patulan siya ng mga kapitbahay namin tapos mag-isa lang siya. Alam mo na matanda ka na. Kaso kasi, ewan ko ba? Hindi ko nga rin alam. Kasi nakakasawa at nakakapagod naman talaga kasama ang mama mo. Sa sobrang linaw ng mata niya, lahat na lang nakikita niya. Parang lahat na lang ng ginagawa ng mga tao, mali para sa kanya . Sa totoo lang, lalo siyang kinaiinisan ng mga tao sa ganung gawain.
Imbis na galangin kasi siya, ayun, siya mismong gumagawa ng paraan para mabastos siya. Yun na nga, nahihirapan ako magdesisyon kasi wala rin naman tatanggap sa kanyang ibang kamag-anak kung sakali man. Mga kapatid ko nga ayaw siyang kunin ng matagal. Paano? Pati samahan na mag-asawa pupunahin niya. Na kesyo ganun daw, na hindi ganito, ganyan. Pinagtitimpian lang siya pero hindi nila kayang tagalan. Hindi gaya nitong sakin. Ang hirap din naman kasing pakisamahan ng mama mo, ate. Ako nga na may mahabang pasensya, hindi ko kinakayang pakikipag-usap sa mama mo. Paano pa kaya ang ibang tao? Isa nga yun sa sinasabi ko sa kanya, na hindi lahat ng tao kasing pasensyosa ng mga nakakahalubilo niya. Paano kung bigla siyang sagot-sagutin ng mga ibang kabataan? Alam mo naman ugali ng ibang tao, di ba? Nakakaloka. Kaso, ayun nga, mas tama pa rin siya. Sasama talaga ang loob niya kapag nakakilala siya ng totoong bastos. Baka hindi niya kayanin. Sumama pa loob niya, sumakit pa puso niya. Nakaka-stress talaga. Ramdam ko na hirap na talaga si Joyce sa mga nangyayari. Hindi ko rin naman siya masisisi dahil nga nanay niya yon. Mas mahirap naman kung pababayaan niya. Kasi kawawa rin naman ang matanda. Baka biglang magkasakit, walang makasama sa bahay. Pero ang problema lang talaga ay si Manang Nanette. Kasi kahit na matanda na siya, ang hirap niyang pagsabihan. Baka ganun talaga kapag tumatanda na ang isang tao. Hindi na sila pwedeng pagsabihan ng mas bata sa kanila. Lumipas pa ang ilan pang mga linggo hanggang sa lagi na lang ako nakakarinig ng awayan mula sa labas. Mga sumasagot yon kay Manang Nanette. Minsan, si Joyce na lang ang humihingi ng pasensya. Narinig ko pa nga na pinagsabihan niya ang ina na wag na raw lumabas. Manood na lang daw ng TV pero ayaw naman ni Nanette. Gusto niya raw lagi siyang may nakakausap. Naiintindihan ko naman na ganon ang gusto ng mga matatanda. Pero sino ba namang gustong makipag-usap sa kanya kung ganyan naman ang ugali niya? Pwede naman sana yung usapan lang na tungkol sa kung ano-anong bagay o pagtanaw sa nakaraan na madalas na gawain ng mga matatanda, pero hindi naman sana yung usapan na puro pagpuna. Hindi niya kasi maintindihan na hindi lahat ng taong nakakausap niya kailangan ng payo mula sa kanya. Isang araw, nakita niya akong nagtatanggal ng kilay sa tapat ng bahay. Sa labas din ako nagme-makeup dahil nga mas maganda ang liwanag. Medyo madilim kasi ang ilaw sa loob ng bahay namin. Hindi ganyan magkilay. Ang kapal naman yan. Nipisan mo pa. Yung isang guhit lang. Hindi ko siya kinibo dahil nga abala ako sa kilay ko. Pero patuloy siyang nagsasalita. Parang ang gusto niyang gawin ko sa kilay ko ay yung kilay nila noong unang panahon. Na hindi niya alam iba na yung pamamaraan ng pagkikilay ngayon. Ang isa pa naman sa ayaw ko ay yung pinakikialaman ako sa ganito. Sa dami ba naman ng pupunahin niya sa akin, yung kilay ko pa. Ang pangit ng kilay mo. Talaga ba? Kilay ko pa talaga ang pinuna mo? Oo, hindi ka kasi marunong magkilay Tapos parang putol pa yung sa kabila. Tapos medyo sabog yung doon sa isa pa. May mga kalat pa Hindi ka talaga marunong. Yung kabataan ko, hindi ako ganyan magkilay. Magaling ako nung dalaga ko. Yung mga kaibigan ko sa akin nagpapakilay Sabi ko kasi wag mong bawasan doon sa may kabila. Nag-iba tuloy yung kugis ng kilay mo. Ang pangit talaga. Alam niyo po ba na isa sa nakakainis yung pinupuna yung kilay ng isang tao? Aba, ano naman pakialam ko? Basta ako sinabi ko lang kung anong nakita ko. Sa ayaw ko nga yung pagkakakilay mo. Pero mukhang hindi mo naman ako paniniwalaan dahil ang sasabihin mo lang yan sa akin, wala akong pakialam. Kaso ang pangit naman kasi talaga magkilay ang mga kabataan ngayon. Sa amin noon, panipisan ng kilay. Ngayon pakapalan na. Tapos dapat kulay brown yung gamitin mong pangkilay. Ewan ko Basta hindi ko gusto yung kilay mo. Ang pangit talaga. Sa inis ko, isinarado ko ng pabalagbag ang pinto. Nanatili lang ako sa loob ng bahay dahil ayaw ko nga siyang makita. Naiinis ako.
Ayokong pinakikialaman ang kilay ko tapos sasabihin pang pangit. Matagal na akong nagkikilay. Siya lang talaga ang pumupuna nun. Sabihan na akong maarte o mababaw pero ang talaga, ayaw na ayaw kong napapansin ng iba ang kilay ko. Sa dami ng pupunahin niya, ito pa talaga. Sobrang sama ng loob ko. Akala ko hanggang dun lang yon. Pero kinabukasan, nung papasok na ako sa trabaho, binalikan na naman niya ang kilay ko. Hindi mo na maaayos ang kilay mo, no? Sabi ko sa'yo, ang pangit eh. Tapos yung ano mo, yung nasa pisngi mo, di ba tawag dyan sa pink na yan? Ang pangit din ang pagkakalagay mo. Sobrang pink naman yan. Pangit mo naman mag-makeup, mukha kang clown. Nananadya ka ba? Napipikon ka naman masyado. Pinupuna lang naman yung mali sa'yo. Kala mo ata perfect ka eh. Hindi ako naiinis kung maayos ka sana pumuna. Kaso lahat na lang. Ay, huwag ka naman magalit sa akin. Wala naman akong ginagawang masama. Puro ka na lang sabi na wala kang ginagawang masama eh. Hindi ba ito masama? Ha? Makaalis na nga. Wala rin namang maayos na usapan dito. Araw-araw na akong pinipikon ni Manang Nanet. Umaabot pa sa punto na maging katawan ko, pinupunanan niya. Kesyo tumataba na raw ako, nangingitim at kung ano-ano pang pagsasabi ng mga bagay na ayaw kong pansinin sa sarili ko dahil pakiramdam ko, bumababa ang kumpiyansa ko sa sarili. Isa pa, hindi naman siguro tamang paulit-ulitin sa isang tao kung nagdagdag siya ng timbang o nagbawas. Kung wala naman sanang magbabago sa buhay niya. Isang beses pa, halos 3 araw wala ang asawa ko. May pinuntahan sila sa ibang lugar. Para yon sa trabaho nila. Sa loob kasi ng 4 na buwan, umaalis sila ng bansa para sa trabaho niya. Ako na lang ang naiiwan sa bahay. Wala pa rin pala kaming kasama na nangungupahan dahil nga umaalis agad kapag naiinis kay Manang Nanet. Nung kinahapunan, tinatamad akong magluto dahil mag-isa nga lang ako kaya nag-order na lang ako. Ano yan? Dami mo naman pagkain, kaya ang taba mo na eh. Dapat mag-diet ka naman. Ang laki na kaya ng mukha mo. Nakalobo na yung pisngi mo, tapos yung tiyan mo parang nagiging doble na rin. Yung binti mo parang paa ng baboy. Buti hindi na uutasan yung asawa mo. Naku, kung ako sa'yo panatilihin mong payat ka. Dahil baka hiwalayan ka talaga ng lalaki. Ayaw pa naman nila lang matatabang babae. Hindi yan ang sabi ng asawa ko. Gusto kong mag-enjoy ng na-order kong pagkain kaya wag ka na magsalita dyan. Pati ba naman katawan ng iba pupunahin mo pa? Kung ikaw iniwan ka ng asawa mo, baka hindi dahil sa katawan mo, kundi dahil sa ugali mo. Bahala ka dyan sa buhay mo. Tsaka bakit kita pakikinggan? Sino ka ba? Tinalikuran ko na siya dahil ang iniisip ko na lang ay ang pagkaing hawak ko. Buong 3 araw akong iniinis ni Manang Nanet. Talagang lahat sa pagkatao ko pinupunanan niya hanggang sa hindi ko na nakayanan. Alam kong mali itong gagawin ko pero gusto ko na talaga siyang matigil sa pamumuna niya sa akin at sa ibang tao. May katrabaho kasi ako na kayang gumamit ng itim na kapangyarihan. Alam ko na yon noon pa pero hindi ko siya sinusubukan dahil nga natatakot ako at ako naman yung tao na hindi nagtatanim ng galit sa iba. Kaya anong dahilan para lumapit sa mga mangkukulam? Hindi ko alam kung bakit si Manang Nanet ang nagtulak sa akin para gawin yon. Pero ayaw ko namang may masamang mangyari sa kanya. Gusto ko lang yung may kaunting pagpapahirap sa kanya. Para lang mapagtanto niyang hindi lahat kailangan niyang punahin. Ang pinuntirya ko sa kanya ay ang paningin niya. Tutal, yun naman ang gamit niya para pumuna ng iba. Kaya isang araw, nakita ko na lang silang umuwi ni Ate Joyce. Mukhang may pinuntahan sila dahil nag-iba ang salamin ni Manang Nanet. Teka lang, umaanda talaga yung paligid ko. Ang pangit naman ang salamin na to. Nahihilo naman ako. Kanina, sabi mo okay naman. Kanina nga yun. O ngayon andito na ako. Iba na yung itsura ng nilalakaran ko.
Tapos kapag tumitingin naman ako sa tao, parang umiikot sila. Nahihilo ko. Ang sakit na ulo. Baka dahil sa araw, magpahinga ka na lang muna sa bahay. Matulog ka muna. Ang sabi, kailangan mo ipahinga ang mga mata mo, di ba? Ayan, wala ka kasing ibang ginawa kundi ang tumitig sa mga tao. Puna ka kasi ng puna sa kanila, kaya ganyan na nangyari sa mata mo. Para ka kasing CCTV dyan eh, walang pahinga. May sakit na nga ako kung ano-ano pang sinasabi mo. Sa totoo lang, natawa ko sa sinabi ni Ate Joyce. Paano? Yung mga kapitbahay, CCTV naman talaga ang tawag kay Manang Nanet. Siya kasi yung laging nasa labas. Siya yung laging pumupuna ng mga taong pagala-gala sa paligid. Walang ligtas ang kahit na sino sa kanya. Mapabata man o matanda, lagi niyang pinupuna. Pero mukhang kahit na anong sakit ni Manang Nanet, hindi niya iniiwasan ang pamumuna. Bakit ganyan ang sapatos mo? Huwag mo nang punahin to. Nahihilo ka na nga. Ayan nga yun oh, naduduling na yung mata mo. Kala mo hindi yan napapansin ng mga tao. Ayan oh, doble na sigurong paningin mo. Kasi anong sinasabi mong sapatos? Hindi naman ako nakasapatos. Nakabota talaga ako dahil yung madadaanan ko mamaya, baha, dahil may ginagawa doon. Kaya tumagas yung tubig. Ayan, hindi mo na nakikita ang paligid mo. Hala ka. Parang hindi ko nakikita. Hindi ako duling ha. Saan ka naman yan nakatingin? Sige, ilan to? Hindi mo na ata alam. Hindi mo nakikita o doble-doble na? Huwag mo nga akong binibiro. Nakakainis ka. Bastos ka eh. Ganyan ka makipag-usap sa matanda. Ayan, gaya niyan. Hindi naman mapupuna ang ugali mo kung hindi ka ganyan. Nagpapapansin ka pa. Kala mo siguro biro lang ang pinagdaraanan ng isang tao. Nakita mo na? Napipikon ka kapag ikaw naman ang pinupuna. Basta, wala ka na maayos na napupuna rito dahil nahihilo ka madalas. Alam mo Manang, dapat ang ginagawa mo, doon ka na lang sa bahay niyo eh. Tapos mag-isip ka na lang ng mga bagay-bagay na mas makakabuti para sa'yo at sa komunidad. Alam mo yun? Hindi yung puro ka puna sa mga bagay na hindi mo naman kontrolado. Tsaka mga puna na hindi naman sana dapat napapansin. Napupuna kasi ka puna-puna. Ngayon ngang wala ka na masyadong makita, namumuna ka pa rin. Alam ko na. Ginagawa mo lang ba yan para mang-asar? Hindi ano. Talaga namang may mapupuna sa mga tao. Hindi naman mapupuna ang isang tao kung wala namang kakaiba. Alam mo Manang, dapat nagbabago ka na. Kasi matanda ka na eh. Naku, baka walang maalalang ibang tao sa'yo maliban sa panay pamumuna mo. Baka magawan ka ng rebulto niyan, palapunan na matanda. Nainis na yata siya sa pinagsasabi ko, kaya pumasok na siya sa loob ng bahay nila. Muntikan pa nga siyang madapa dahil hindi niya gaanong nakikita ang sahig. May mga baku-baku kasi sa daan. Sa mga sumunod na linggo, madalas na siyang nasa bahay nila. Kaya nakikibalita ako kay Ate Joyce. Kumusta na si mama mo ate? Ayun, nakahiga lang. Ang sakit daw ng ulo niya eh. Parang nga raw binibiyak. Parang sa mata niya kasi yun. Bumili nga kami nung pinapatak kaso hindi naman effective. Bali next month pupunta kami Manila. May magaling daw na doktor sa mata ron. Ipapatigin namin. Ano ba ang madalas na nangyayari sa kanya? Nagdodoble yung paningin niya eh. Tapos nanlalabo kapag medyo matagal na siyang nakadilat. Tapos bigla na lang sasakit ang ulo niya. Minsan nga sa sobrang sakit ng ulo niya parang nasusuka siya. Ganun ba? Ewan ko rin kung paano nagsimula yun. Kasi ang natatandaan ko lang, nung gabi nun bago kami magpunta ng ospital, ando siya sa labas ng bahay. Aba, yung mga kabataan pinupuna niya yung mga gawain. Meron pa, yung isa na panggabi ang pasok. Pinupuna niya na bakit daw gabi nagtatrabaho, night shift nga yun. Sinabihan ko na siya noon na may mga trabaho ang babae na panggabi. Call center nga kako. Ayun, ang sabi niya, iba raw ang alam niyang trabaho ng babae kapag panggabi. Alam mo na kung ano yun. Tapos noon, nagising siya ng maaga. Tapos ang pinuna niya yung anak ko na late na nagising. Tapos papasok sa school. Pagkatapos noon, nahihilo na siya. Tapos hindi na siya makatitig ng maayos sa paligid niya. Lalo na sa mga tao. Ay, ganun?
Sabihin mo na lang sa kanya na baka dahil sa panay nga niya puna sa mga tao. Nasabi ko na yun sa kanya. Ang kaso lang, ganun nga. Ayaw naman niyang tanggapin na dahil doon. Ayaw niyang maniwala sa akin eh. Feeling ko nga rin ganun yun eh. Baka may nagwi-wish sa kanya na magkaganyan ng paningin niya dahil panay siya puna. Ewan ko kasi kay mama. Ang dami naman sanang pwedeng pagkaabalahan sa buhay. Yung pagpuna pa ang napili niyang gawin. Medyo nakakaawa si mama mo. Kaso naman kasi, Oo, alam ko naman. Kahit kami sa bahay naaawa sa kanya. Nakakainis siya na nakakaawa. Lalo na matanda na rin siya tapos may sakit pa. Sa totoo lang, nung sinabi yon ni Ate Joyce, medyo nakonsensya ako sa ginawa ko. Gusto ko na sanang ipaalis yung kulam na ginawa ko sa kanya. Ang problema, hindi naman kasi nagbabago si Manang Nanet. Isipin mo yon, nahihilo na siya kapag tumititig sa iba, ginagawa niya pa rin. Hindi ko alam kung anong masaya sa pamumuna sa isang tao. Minsan pa, umuwi ako na bagong gupit ako. Pati yung buhok ko hindi nakaligtas sa pamumuna niya. Hindi bagay sa'yo ang ganyang buhok. Sino ba naggupit yan? Hindi man lang pinantay sa likuran. paanong hindi pinantay? Ang ayos naman ng pagkakagupit sa akin. Alam niyo po, kung ano yung hindi maayos, yung nakikita niyo po sa paligid. Paulit-ulit ka na lang sa sinasabi. Alam niyo naman po pala eh. Bakit paulit-ulit na lang din po kayo ng ganyang ugali? Kung alam niyo naman pala yung mapupuna sa inyo, bakit hindi pa rin kayo nagbabago? Dahil, aray ko. Ang sakit ng ulo ko. Pumipitek-pitek. Ala, ayan na nga sinasabi ko. Nasasaktan na kayo kasi alam nyo na nga na bawal sa inyo yung tumitig sa isang bagay. Ginagawa nyo pa rin. Ate Joyce! Ate! Sakit na noon sa ulo niya si Manang Nanet. Makikita talaga sa kanya dahil nga nakahawak na siya sa ulo niya. Tapos, ramdam sa boses niyang parang binibiyak ang ulo niya sa sakit. Ngayon ko lang siya nakitang ganon. Siguro dahil lagi akong nasa trabaho o madalas na nasa bahay nila siya. Nung ipinasok na siya sa bahay ni na Ate Joyce, dumiretso na rin ako noon sa trabaho ko. Napag-usapan pa nga namin ng katrabaho ko ang nangyayari kay Manang Nanet. Pero gagaling pa naman siya, no? Nakukonsensya na ako. Kaso kasi, parang hindi pa naman siya nadadala. Baka pag bumalik siya sa dati, baka maging mas malala pa siyang pumuna ng mga tao. Kasi bakit naman ganun? Hirap na nga siya. Talaga nga hanap pa rin siya na mapupuna sa iba. Sinabi sa akin ng katrabaho ko na pwede naman daw matanggal agad ang kulam. Pero may mga mangyayari daw, lalo na kung hindi magbabago si Manang Nanet. Nalalaman niya rin pala kung may taong kumukulam din kay Manang at ang sabi niya sa akin, meron daw at naunahan lang daw namin. Kung sakali daw, mas malala pa yung kulam na pinapagawa kay Manang Nanet. Yun daw, malala na pagdurusa at baka umabot pa sa pagpatay sa kanya. Kaya kung hindi raw magbabago si Manang Nanet at pinatanggal ko yung kulam na nakapasok sa kanya, baka ang mapunta sa kanya yung isang kulam na ginawa sa kanya. Madali lang daw pasukin ng kulam ang katawan ni Manang dahil nga ang daming galit sa kanya, tapos mababaw lang yung pananampalataya niya. Doon ako napaisip kasi lagi ngang nasa simbahan si Manang Nanet. Pero mukhang hindi nga lahat ng nasa simbahan ay may matibay na pananampalataya. Baka kaya nasa simbahan si Manang kasi naghahanap siya ng mapupuna. At hindi nga ako nagkamali dahil noong nasa simbahan kami, nasa unahan lang siya habang ako hindi niya yata napansin na nasa likuran niya nakaupo. Dinig ko pa ang usapan nilang dalawa ng anak niya. Bakit naman gano'n yung suot ng babae na yun? Ano na namang nakikita mo, Ma? Anong mali sa suot niya? Mahaba naman yung dress niya. Oo nga. Pero akala mo naman nasa party. Kala mo sasali siya ng pageant. Alam mo, Ma, ang dapat mong pagtuunan ng pansin yung misa ngayon. Sinabi na nga na bawal kang tumitig dyan sa kung saan-saan, yun pa rin ang ginagawa mo.
Kaya hindi ka na talaga gumaling-galing eh. Ang tigas naman kasi ng ulo mo, ma. Ano ba naman yan? Pumikit ka na lang. Kasi mamaya niyan, grabe na naman yung sakit ng ulo mo. Kapag nasa loob ka ng simbahan, dapat yung kaluluwa mo at utak mo nakafocus lang sa kung anong ginagawa mo para sa Diyos. Hindi yung nagpapadistract ka sa paligid mo. Ano pa saysay na nandito tayo? Kung hindi mo naman pala gagawin yung pagbabago na sinasabi mo. Akala ko ba napag-usapan na natin na magbabago ka na? Wala naman kasing masama na nakapapansin ako sa paligid. Tsaka kapansin-pansin naman talaga. Dahil nga, pinapansin mo. Alam mo ba na kahit nasaan ka, may mga demonyo na dumidistract sa'yo para kausapin ng Diyos? Di ba po nung panahon nyo, lagi kayong nasa kumbento? Anong ginagawa nyo doon? Hindi po ba kayo natuto? Huwag mo akong pagalitan dito. Kasi kayo naman po ang dahilan kung bakit kayo napapagalitan. Gusto nyo laging nasa simbahan, tapos ang gagawin nyo naman, pupunahin nyo kung ano ang nakikita nyo sa paligid. Na maling-mali naman talaga. Na hindi naman dapat ganun. Bumilib ako noon kay Ate Joyce dahil nasabi niya yung mga gusto kong sabihin sa mama niya. Tunay pala talaga na kahit laging nasa simbahan ng isang tao, kung hindi naman niya alam ang ginagawa niya ron, walang saysay. Dahil gaya nga ni Manang Nanet, sa halip na sa mga aral ng Diyos siya nakatuon, doon pa siya sa ibang tao naghahanap ng pupunahin. Paano kung paraan lang yun ng demonyo para mawalan siya ng tuon sa Diyos? Kaso, ang akala niya, paraan yun para maging mabuti siyang tao. Tama nga na mahina ang espiritual niya. Nung natapos na ang simba, umuwi na rin kami sa bahay. Naunahan nga namin silang umuwi noon, tapos si Manang Nanet mukhang hilong-hilo na naman. Inaalalayan siya ng kanyang anak habang siya naman nakahawak lang sa ulo niya. Nakapikit lang din siya habang naglalakad. Ano nangyari? Ayun, nahihilo na naman at sumasakit ang ulo. Paano? Hindi naman kasi nakikinig sa akin. Ang tigas ng ulo ng matatanda eh. Yung isa kasi dun sa labas ng simbahan, aba, pinuna niya ba naman? Talagang tinitigan niya pa yung mukha para lang punahin yung hikaw na nasa kilay. Ayun, nahilo-hilo tuloy. Sinabi ko na nga na hindi pwede sa kanya yung matagal siyang titingin sa isang tao. Kaso, paano naman siya gagaling niyan kung siya mismo yung gumagawa ng ikakapahamak niya? Ayaw makinig sa akin. Ang hirap naman mag-alaga ng ganyan. Yung gusto siya lagi ang tama. Kapag may sakit naman, hirap na hirap siya. Aray, ang sakit ng ulo ko. Ay, huwag na nga akong pag-usapan. Hindi na kayo naawa sa akin. Nahihilo na nga ako eh. Parang pakiramdam ko babagsak na ako sa kinatatayuan ko ngayon. Tapos dagdag pang parang pinupukpok ang ulo ko. Aray ko. Mag-pray ka naman po kasi, Manang. Yun nga ang sabi ko. Nasa simbahan na kami kanina eh. Pati yung suot ng pare, pinupunan niya. Nakakaloka. Kako, kung ano-anong nakikita niya. Imbis kako na mag-surrender na lang siya ng mga kasalanan niya tapos magbago na siya, ang ginagawa niya, mas lalo pa nga yatang lumalala. Ewan ko ba, nakaka-stress na rin. Dapat na kapag matatanda, mas maka-Diyos, diba? Maka-Diyos lang siya sa salita niya. Kapag nasa simbahan naman na, walang ibang ginawa kundi tumingin sa paligid. Oh, ayan, sumakit ang ulo. Ayaw kasing maniwala sa mga sinasabi ko eh. Umuwi na tayo. Grabe sakit na talaga ng ulo ko. Nakapikit na ako eh. Pakiramdam ko pa rin kumiikot talaga ang paligid ko. Grabe. Aray. Nagmamadali na silang umuwi nun. Tapos, hanggang sa nasa loob na sila ng bahay, dinig na dinig pa rin ang sakit na nararamdaman ni Manang Nanet. Halos humihiyaw na kasi siya. Mas malakas ang sigaw niya ngayon kumpara nung mga nakaraan. Para bang pinipilit niya ang sarili niyang makakita para lang may mapuna. Kaya siguro sobrang sakit ng nararamdaman niya. Hindi lang yun isang beses dahil halos araw-araw siyang humihiyaw sa sakit. Nakakaawa nga siya. Mga 1 linggo rin siyang hindi lumabas ng bahay nila
O baka hindi ko lang siya napapansin o naaabutan. Kaya nung may pagkakataon, nagtanong ulit ako sa anak niya. Oo, 1 linggo talaga siyang hindi lumalabas ng bahay. Naging sensitive na rin kasi yung mata niya sa liwanag. Ewan ko nga rin eh. Kasi nitong mga nakaraan, lalabas sana siya kaso nasisilaw daw siya sa liwanag. Tapos masasakit pa lalo yung mata niya. Lagi na lang siyang nasa bahay. Nakapikit pero umiikot daw talaga yung paningin niya. Basta, ganun. Dapat talaga niyan magbago na ang mama mo. Yun ang lagi kong sinasabi sa kanya. Pero ngayon, medyo may nakikita naman akong pagbabago sa kanya. Kasi, ito nung nasa bahay lang siya tapos kapag nakadilat siya. Himala, buong araw ba naman siyang hindi pumuna? Noon, kapag nakikita niya yung anak ko, yung suot niya, tapos ayun, pupunahin na niya. Ngayon wala. Talagang nanahimik lang siya. Parang natanggap na niyang gano'n na talaga ang gawain ng mga kabataan. Pati yung pamamaraan ng paglilinis ko sa bahay, yung kilos ko, yung pagluluto ko, lahat. Kaya nga kako sa kanya, kaya naman pala niya yung gano'n. Bakit naghintay pa siyang umabot sa punto na para na siyang pinarurusahan sa pagiging mapuna niya? Ano namang sabi niya? Hindi siya kumibo eh. Alam mo naman ang matatanda, di ba? Hindi naman yung sila basta-basta aamin kung may mali silang nagawa. Pero sana nga magbago na siya. Yun lang din ang pag-asa namin na gumaling siya eh. Ayoko naman siya ipa-opera. Baka kasi mas lalo pang lumala. Saka sabi din ng iba na wag nang ipa-opera kasi matanda na siya. Baka matuluyan na hindi na siya makakita. Kaya yung pagbabago na lang niya ang inaalala ko. Yun na lang ang lagi mong sabihin sa kanya. Baka ngayon na rin niya mapagtantong mali niya. Baka nga kapag nagbago siya, doon na rin makikita yung pagbabago sa paningin niya eh. Konti na lang yan. Kasi kung ngayon may nakikita ng pagbabago sa kanya, pwede na yan magtuloy-tuloy. Nakakatuwa naman din nung nalaman kong may pagkakataon pa pala talaga si Manang Nanette na magbago. Masaya na ako doon. Dahil alam ko na baka pwede ko na ring ipaalis ang kulam sa kanya. Tapos ang mangyayari nun, pwede na ring lumakas ang paniniwala at espiritualidad niya. Para maiwasan niya ang kulam na handang pumasok sa katawan niya sa oras na matanggal yung sa pinagawa kong ritual sa kanya. Naghintay pa ako ng ilan pang mga buwan. Malapit na rin kaming lumipat ng bahay pero hindi ko na ulit nakikita si Manang Nanette na tumatambay sa labas. Dati kasi kahit na anong oras nasa labas na siya. Umaga hanggang gabi. Kahit patanghaling tapat nasa labas siya. Tapos may kakausapin pa yan na iba't ibang tao at pupunahin niya. Kahit nga yata napadaan lang at hindi niya kilala ay may mapupuna siya. Pero mabuti na lang ngayon, natigil na siya sa ganong klase ng ugali. Isang beses, nung umuwi ako, saka ko lang siya nakita sa labas. Pero hindi sa labas ng compound, kundi nakaupo lang siya sa labas ng bahay ni na Ate Joyce. Long time no see, Manang. Oo nga, nasa loob lang kasi ako ng bahay. Hindi na ba masakit ang ulo mo? Masakit kapag sobra ako sa pagtitig sa isang bagay. Kaya ginagawa ko yung turo sa akin ng apo ko. Kapag daw mga medyo ilang seconds na akong nakatitig, pikit daw muna ako para makapagpahinga naman yung mga mata ko. Okay naman po. Okay naman siya kasi effective naman. Himala, nakinig ka ata sa kabataan. Akala ko po ba? Oo nga, akala ko rin. Dapat nga ako yung sinusunod na kabataan. Natawa naman po ako dun. Pero sana tuloy-tuloy na yan maging okay ka na po. Tsaka huwag ka na rin pumapuna sa mga tao para hindi mo na kailangan tumitig sa kanila, lalo na po sa mga ginagawa nila. Yun na nga ang sabi sa akin ng apo ko. Bigla pa naman akong pinangaralan ng bata. Ayun, wala naman ako ibang magawa. Nakahiga lang ako nun sa bahay maghapon. Hindi ako makalabas dahil ang sakit nga sa mata ng araw. Tsaka ayoko muna dyan sa labasan dahil ang daming taong dumaraan, nahihilo ako. Tama lang po yan, magbago na kayo. Mas masaya po yan kapag hindi naiinis sa inyong mga tao. Pwede pa rin naman po kayong pumuna, lalo na kung hindi naman po talaga tama ang ginagawa ng isang tao. Pero kung normal na gawain lang po, pabayaan nyo na. Ayoko na rin. Sa totoo lang,
Kailan ko lang din napagtanto na nakakainis pala itong ugali na ganito. Alam mo, ginagawa ko lang naman tong ganitong palapon na dahil gusto ko ng taong makakausap. Alam mo yon, matanda na kasi ako. Tapos mga apo ko at anak ko, ayaw naman akong kausapin. Kaya pinupuna ko na lang yung iba. Kaso ayun nga, may nakakaaway. Antibay mo nga. Ikaw at ang pinakamatagal at marami kong napuna. Pasensya ka na, ha? Tama ba yung narinig ko? Humihingi ka ng pasensya sa nagawa mo? Hindi ba ako nabibingi? Oo nga. Kaya nga, pasensya ka na, ha? Balita ko aalis na raw kayo. Kaya bago kayo umalis, gusto ko na ayos na tayo. Para naman hindi na masama ang loob mo sa paglipat mo sa kabila ninyong bahay. Wala na po yun. Pasensya na rin po kayo sa akin. Tsaka sana po magbago na talaga kayo. Sa mga lumipas na linggo, kapansin-pansin ang malaking pagbabago ni Manang Nanet. Nakakaya na rin niyang humingi ng tawad sa mga taong napuna niya. Napapansin ko na rin na hindi na niya pinupuna ang itsura at katawan ng mga tao. Tinatanggap na niyang hindi lang sa kanya umiikot ang buhay ng mga tao, kaya hindi lahat ng opinyon niya ay mahalaga. Ang isa sa ikinatutuwa ko sa kanya ay yung kapag nasa simbahan na siya. Hindi na siya gaya noon na kung ano-anong nakikita niya. Mas binigyan na niya ng pansin ang salita ng Diyos. Kaya simula din noon, ako naman ang humingi ng tawad sa nagawa kong mali. Alam ko na kahit may magandang dulot ang parusa na ipinataw ko, mali pa rin ang pamamaraan ko. Hindi ko naman pwedeng sabihin na tama ako dahil kumapit pa rin ako sa itim na kapangyarihan. Pinatanggal ko na rin ang kulam kay Manang dahil naaawa ako sa kanya. At siguro, oras na rin para gumaling siya. Pinagdarasal ko na rin na sana hindi na siya pasukan nung isa pang kulam. Sana rin talaga, tuloy-tuloy na yung pagbabago niya. Hanggang sa dumating na ang araw na kailangan na naming lumipat ng bahay. Tapos na rin kasi yung araw ng renta namin. Sige, salamat ha. Hanggang sa susunod nating pagkikita. Salamat din. Ang kulit nga naabutan mong iba ugali ng mama ko, tapos aalis kang nagbago na siya. Parang ikaw yata ang swerte ng bahay na to Ano ka ba, ate? Nagbago din naman kasi si mama mo dahil sa inyo. Talagang hindi nyo tinotolerate yung ugali niya. Pinapakita nyo talaga na mali yung ginagawa niya. Yung hindi nyo siya kinakampihan. At least, nalaman niyang mali siya, di ba? Kaya nga ingat kayo dun ha. Nagkaroon lang ng konting pag-uusap noon. Matapos ko siyang pasalamatan. Dahil kahit na 6 na buwan lang naman kaming tumira sa paupahan ni Ate Joyce, maayos naman siyang nakitungo sa amin. Nung natapos nang mailabas ng asawa ko ang ibang gamit namin, nakita naman namin si Manang Nanet. Para bang nahihiya siya kung lalapit ba siya sa amin o hindi. Parang gusto niya akong kausapin pero hindi niya alam kung paano sisimulan. Kaya ako na lang ang nagsalita. Manang, aalis na kami. Hayaan niyo po ha, sa kasal namin sa February. Imbitahan namin kayo. Basta wag niyo lang pupunahin yung handa namin ha. Nakabudget lang kasi yung kasal namin dahil sa bahay kami nakafocus. Grabe ka naman. Para namang sinabi mo agad na pupunahin ko yung sa handaan. Ay, hindi na ba? Inunahan lang kita kasi akala ko. Alam mo na. Sobra ka naman. Nagbago na kaya ako, no? Siguro pupunahin ko yon kapag wala akong naabutan na Shanghai. Joke lang. Alam ko naman na nagbago ka na. Basta punta kayo sa kasal namin. Ay sige lang. Tsaka mag-iingat din kayo palagi. Sana ay magmahalan kayo. At kung magkakaroon man kayo ng anak, maging responsable kayong mga magulang sa kanila. Magabayan ninyo sana sila lang maayos. Salamat po. Kayo rin. Sana tuloy-tuloy na ang pagbabago ninyo. At sana wala na ulit kayong maramdaman na sakit. Aalis na po kami.
Natutuwa ako dahil naging maayos na kami ni Manang Nanet. Nung lumipat na kami ng bahay, nawala na rin kami ng komunikasyon. Pero minsan, nasasalubong ko siya, lalo na kapag sa palengke. Nagbabatian naman kami at pansin ko na maayos pa rin naman siya. Tapos, hindi na siya gaya noon na lahat na lang sa paligid niya ay may nakikita siyang kapuna-puna. Hanggang sa panahong kasalukuyan, ganun pa rin ang samahan namin. Para bang nakakilala din ako ng lola ko na pwede kong hinga ng payo. Ngayon kasi, mas maayos na siyang kausap. Yun bang kapag humingi ka ng payo sa kanya, maayos ang isasagot niya at hindi lang yung nakatuon sa sarili niyang pananaw. Kaya nakikipag-usap na rin ako sa kanya. Kung saan na lang, ganun ang ugali niya nung nangungupahan kami sa kanila. Naging imbitado pa sila sa kasal namin, kasama si Ate Joyce noon. Kinuha ko ring ninang si Manang Nanet. Basta ang alam ko lang ay nakakatuwang makita na may malaking pagbabago sa ugali ng isang tao. Minsan kasi, may mga mapuna na matanda dahil na rin sa tradisyon na kinalakihan nila, na minsan hindi na nakikita sa bagong henerasyon. Lumaki sila sa panahong mahigpit ang disiplina, malinaw ang papel ng bawat isa sa pamilya at hindi basta-basta kinu-question ang nakatatanda. Para sa kanila, ang pagsunod ay anyo ng respeto at ang pagsunod sa nakasanayan ay tanda ng pagiging maayos na tao. Kaya hindi na rin nakapagtataka kung bakit minsan, kahit sa simpleng bagay, may nasasabi sila. Sa paraan ng pananamit, sa kilos, sa pananalita, hanggang sa mga gawain sa bahay, may pamantayan silang sinusunod na matagal na nilang kinamulatan. Kapag may nakita silang kakaiba o hindi tugma sa nakasanayan nila, agad itong napapansin at napupuna. Hindi dahil gusto nilang manginsulto, kundi dahil sa isip nila, yon ang tama at yon ang dapat. Pero habang nagbabago ang panahon, nagbabago rin ang paraan ng pamumuhay ng mga tao. Ang mga bagay na normal noon ay maaaring hindi na praktikal ngayon. Ang mga paraan na epektibo dati ay maaaring hindi na akma sa sitwasyon ng bagong henerasyon. At dito na nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan. Kapag ang nakaraan ay ipinipilit sa kasalukuyan at ang kasalukuyan naman ay hindi maipaliwanag ng maayos sa nakaraan. May mga pagkakataon din na ang paulit-ulit na pagpuna, kahit pa may mabuting intensyon, ay nagiging mabigat na sa pakiramdam ng nakakarinig. Nakakabawas ito ng kumpiyansa at minsan ay nagiging sanhi pa ng paglayo ng loob. Hindi lahat ng pagkakaiba ay mali at hindi rin lahat ng bago ay dapat kontrahin. May mga bagay na kailangan ding tanggapin na nag-iiba at hindi yun nangangahulugang nawawala na ang respeto o pagpapahalaga. Sa kabilang banda, mahalaga rin na maunawaan na ang mga matatanda ay dala ang kanilang karanasan. Ang mga napagdaanan nila ang humubog sa kung paano sila mag-isip at magsalita. Hindi man palaging tama ang paraan ng pagpapahayag, kadalasan ay may pinanggagalingan nito. Pag-aalala, pagnanais na maging maayos ang lahat, o simpleng kagustuhang maipasa ang alam nila. Kaya sa halip na puro pagtatalo, mas makakatulong kung magkakaroon ng pag-uusap na may paggalang sa magkabilang panig. Ang mga nakatatanda ay maaaring matutong magbigay ng payo ng may pag-unawa at mas mahinahong paraan, habang ang mas bata naman ay maaaring matuto na makinig ng hindi agad nasasaktan o nagagalit. Hindi kailangang mawala ang tradisyon, pero hindi rin kailangang manatili sa lahat ng nakasanayan kung hindi na ito nakakatulong. Ang mahalaga ay ang balanse, ang pagdadala ng mga magagandang aral mula sa nakaraan habang tinatanggap ang pagbabago ng kasalukuyan. Tandaan na lamang na ang pagiging mapuna ay hindi dapat maging hadlang sa maayos na samahan. Mas nagiging magaan ang pakikitungo kapag ang salita ay may kasamang pag-unawa at respeto. Kayo ba mga apo?
Naranasan nyo na rin bang makakilala ng matatandang mahilig mamuna? Dahil lang sa bago sa paningin nila o tila ba hindi katanggap-tanggap ang ginagawa ng isang tao? Maaari rin kayong magbahagi ng inyong sariling kwento at opinyon. Naway nakapaghatid ito ng magandang aral sa inyo. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa palagi ninyong pakikinig, mga mahal kong apo. Mga istorya ni Lola Telang, hindi lang takot ang mararamdaman. May galit, gigil at minsan luha. Sa bawat kwento may aral na dala. Mga istorya ni Lola Telang, kulang barang sumpa at karma. Sa dulo ng lahat may paalala na ang masama may balik.